Sa nakaraang episode, ang bida nating si Haruka na isang loner ay dinala sa ibang mundo kasama ang kanyang mga kaklase, subalit dahil sa ayaw niyang makapunta sa ibang mundo ay tumakas siya gamit ang airbed kaso lang ay naabutan pa rin siya nito. Nang masaman na siya, nadismaya siya ng sobra dahil sa walang kwentang skill na lang ang natira sa kanya at hiningi ni Haruka sa Diyos na bigyan siya ng magandang skill. Ngunit dahil sa pagiging demanding ni Haruka ay nagalit na sa kanya ang Diyos at ibinigay na lang sa kanya lahat ang mga walang kwentang skill. At sa pagpapatuloy, kinabukasan ay nagising si Haruka matapos magkaroon ng kakaibang panaginip at bumaba sa hagdan. Sa kanyang pagdating ay sinalubong siya ng mga nerds at mukhang balak nilang bumalik sa dungeon ngayon, at nagtataka si Haruka dahil madalas silang mag-dungeon dive kamakailan. Inamin ng mga nerd na may hinahanap silang bihirang bagay na tanging sa dungeon lang nakukuha, kaya sila abalang-abala nitong mga nakaraang araw at tinanong ni Haruka kung para saan ang item na iyon, ipinaliwanag ng mga nerd na makakatulong ito para magkaroon sila ng sariling herm. Mahigit isang buwan na silang naroon at wala pang dumarating na BTY sa kanila kaya't gagamitin nila ang Harem Ray para maayos iyon. Nagsimula na silang umalis para sa kanilang pakikipagsapalaran at bagaman cool pakinggan ang Harem Raid, hindi naman kailangan ni Haruka nito dahil nais niyang bumalik sa pagiging loner. Sa kasamaang palad ay may isang tao na nakaharang sa plano niyang ito at mukhang galit na galit siya. Natigilan si Haruka sa kanyang hakbang at tinanong si class rep kung bakit siya galit at kahapon pa siya napag-alitan ng mga babae, ngunit si class rep ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na sermonan siya. Sinimulan ni class rep ang panenermon kay Haruka dahil sa paglalagay ng sarili sa panganib at hindi siya isinama. Hindi niya naisip na siya ang target ni Tanaka sa simula pa lang at humingi na lang ng paumanhin si Haruka para matapos na ito at nangakong sasabihan siya sa susunod na plano niyang mag-risk ng buhay. Matapos nito ay tila nasiyahan si class rep kaya umalis na ito at naiwan si Haruka na nag-iisip kung paano umabot sa ganito ang mga pangyayari. Kung hindi niya ito maayos ay hindi na siya makakabalik sa kanyang tahimik na pamumuhay sa gubat, ngunit biglang may naisip siyang ideya. Kung tatamaan niya ng Harem Ray ang lahat ng babae at magugustuhan siya ng mga ito at hindi na magagalit sa kanya kung hindi sila magagalit, malaya siyang makakaalis kaya't napagpasyahan niyang tumuloy sa dungeon ngayong araw. Samantala sa mansyon ng Panginoon ay nag-aalala si Mariel dahil sa labis na pagtatrabaho ng kanyang ama kamakailan. Sinubukan niya itong papagpahingahin sa pamamagitan ng tsaa, ngunit hindi pa siya pwedeng magpahinga dahil may mga ulat ng mga halimaw sa lugar na nagdudulot ng kaguluhan sa mga mangangalakal sa buong bayan. Bilang Panginoon ay kailangan niyang gumawa ng hakbang at biglang pumasok ang isang gwardya at may masamang balita. Isang pangkat ng mga halimaw ang lumitaw malapit sa dungeon at nagkataon naman na nasalubong ni Haruka ang mga halimaw na ito. Hindi niya inaasahang makikipaglaban bago makarating sa dungeon pero handa siya para sa kaunting warm-up. Hindi alam ni Mariel na nakikipaglaban na si Haruka sa mga halimaw kaya dali-dali siyang pumunta sa guild at ipinabatid sa guildmaster na may paparating na malaking pangkat ng mga orc. Kung walang gagawin ay malamang nawasakin nito ang buong bayan. Nang marinig ito ay agad kumilos ang buong guild at nasa guild din si class rep kaya nagboluntaryo siyang tumulong para ipagtanggol ang bayan. Dali-dali niyang pinapulong ang kanyang mga kaklase at doon niya napagtanto na wala si Haruka. Habang umaatake si Haruka sa pangkat ng mga halimaw ay nagulat siya sa dami ng mga ito at may orc king pa nga, pero hindi iyon naging malaking bagay sa kanya dahil kaya pa rin niyang talunin ang lahat ng ito ng mabilis at sa bayan naman, nagtipon ang lahat ng mga adventurer sa tarangkahan at handang-handa para sa laban ng kanilang buhay, ngunit ang mga halimaw na papunta sa kanila ay napatay na ni Haruka. Katatapos lang niyang burahin sa mundo ang Orc King at nag-isip muna sandali si Haruka dahil medyo kakaiba ang sabay-sabay na paglabas ng napakaraming orc, pero sa huli ay hindi rin niya ito masyadong pinansin at pinili niyang kalimutan na lang iyon at nagpatuloy papunta sa dungeon. Sa wakas ay nahanap niya ang gusali ng dungeon at palihim na pumasok ng hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman. Sa loob ay namangha si Haruka sa detalyadong disenyo ng dungeon. Pero hindi siya dapat magpa-distract dahil may mahalaga siyang misyon. Sinimulan niyang hanapin ang Harem Ray subalit hindi naman niya alam kung ano ang itsura nito, kaya naglakad-lakad lang siya hanggang sa makita ang isang random na treasure chest sa gitna ng hallway. Masayang-masaya siya at agad itong binuksan at umaasang may mga cool na item na nasa loob at sa kasamaang palad, nang gamitin niya ang kanyang appraisal skill ay nalaman niyang puro kalat lang ang laman ng chest.
Nagpatuloy si Haruka sa paglibot sa dungeon at nakakita ng iba pang gamit, pero puro kalat din ang mga ito kaya't sa huli ay sumuko na siyang maghanap ng harem ray ng mag-isa at napagpasyahang tanungin ang kakaibang merchant kung may alam ito tungkol dito pagbalik niya sa bayan. Samantala sa bayan ay matagal nang nag-aabang ang lahat sa tarangkahan at hinihintay ang pag-atake ng mga orc. Nagsisimula na silang maghinala na baka nagsisinungaling si Mariel ngunit biglang may lumitaw mula sa usok kaya't inihanda nila ang kanilang mga sandata pero si Haruka lang pala ito, mukhang pagod mula sa mahabang araw ng pakikipagsapalaran. Walang ideya si Haruka kung ano ang nangyayari o kung bakit tense ang lahat, kaya't lumapit si class rep at sinabi sa kanya ang tungkol sa paparating na grupo ng mga halimaw sa bayan at tinanong rin siya ni class rep kung saan siya nanggaling. Ngunit hindi naman niya masabi na naghanap siya ng harem ray kaya nanatili na lang siyang tahimik. Tinanong siya ni Gach kung may nakita siyang mga orc pabalik at doon naalala ni Haruka na pinatay niya ang isang horde ng mga orc kaninang umaga. Sa hindi malamang dahilan parang galit ang lahat sa kanya dahil dito bagaman nagpapasalamat sina Guildmaster at Mariel na tinalo niya ang mga orc, hindi nila sang-ayon ang ginawang panganib ni Haruka na labanan ang mga halimaw mag-isa. Sinabi ng Guildmaster na may mga ulat ng mas madalas na aktibidad ng mga halimaw kasama na ang mga halimaw na nakakalabas ng dungeon, kaya may malaking posibilidad na magkaroon ng dungeon stampede sa malapit na hinaharap. Kaya't nais niyang mangako si Haruka na hindi na siya gagawa ng anumang mapanganib na hakbang. Pagbalik sa kanyang kwarto ay pinag-isipan ni Haruka ang lahat ng nangyari sa araw na iyon at ngayon na pati ang Guildmaster at si Mariel ay nangungulit na rin, mas mahihirapan siyang umalis sa bayan nang hindi siya pinapangaralan ng kung sino-sino. Kinabukasan ay pumunta siya sa tindahan ng magic items at dinatuwa ang merchant na makita siya matapos ang ginawa niya dati, pero tiniyak ni Haruka na wala siyang balak bumili ng magic items ngayon at may itatanong lang siya, tinanong niya kung saan matatagpuan ang harem ray. Bagaman wala siyang alam tungkol sa harem ray at sinabi ng merchant na mayroong singsing na tinatawag na rering na nagpapataas ng karisma, mukhang iyon nga ang hinahanap ni Haruka kaya tinanong niya kung saan matatagpuan ang singsing na ito. Ipinaliwanag ng merchant na wala ito sa unang palapag ng dungeon dahil tiyak na may nakakuha na nito kung naroon, malamang nasa palibot ito ng ika-50 palapag ng dungeon na hindi pa naaabot ng sinuman at sa kabuuan ay mayroong 100 palapag ang dungeon. Hindi madaling bumaba sa mga palapag ng dungeon dahil kailangan mong talunin ang bawat boss sa bawat palapag. Marami pa ring mga bagay ang hindi pa nalalaman tungkol sa dungeon pero kung gusto talagang bumaba ni Haruka, sinabi ng merchant na kailangan niyang magdala ng sapat na potions at recovery items, agad namang tumakbo si Haruka para maghanda pero ang mga nerds pala ay nakikinig sa kanilang usapan. Nang marinig nilang ang ring ang pakay ni Haruka ay agad silang tumakbo kay class rep para magsumbong, nang malaman ni class rep ang tungkol sa rering at siya at ang iba pang mga babae ay agad na nag-alala, kung makuha ni Haruka ang singsing na iyon ay hindi sila makakatanggi sa kanya at malaya niyang magagawa ang lahat ng gusto niya. Kailangan nilang tiyakin na hindi makuha ni Haruka ang singsing kaya't nagtakda silang lahat para pigilan siya, matapos makabili ng supplies si Haruka ay naglakad papunta sa dungeon. Pero bigla siyang nag-alinlangan nang maramdaman niya ang presensya ng ilang tao sa likuran niya. Nang lumingon siya at nakita niya si class rep at ang buong klase na papalapit sa kanya, huminto siya at tinanong si class rep kung ano ang ginagawa nila roon pero sinagot siya ni class rep ng tanong, ano ang ginagawa niya roon ngayong araw. Sinabi ni class rep na alam niyang hinahanap niya ang rering, ngunit nag-deny si Haruka at nagsinungaling na ang tunay niyang hinahanap ay ang trees ring na isang singsing na magbibigay sa kanya ng kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Hindi naniwala ang sino man sa kanya at dahil hindi niya sila makonvince na umalis ay tumakbo na lang siya papasok ng dungeon. Hinabol siya ni na class rep at ng buong klase at bagaman nauuna siya sa kanila at kung makuha ni class rep ang freeze ring bago siya, kaya niyang pilitin si Haruka na sundin ang kanyang mga patakaran na magpapahirap sa kanyang tahimik na pamumuhay, kaya't tumakbo si Haruka ng mas mabilis para makalayo. Sinigawan siya ni class rep at sinabing mapanganib tumakbo sa dungeon dahil baka mahulog siya sa trap, pero sumagot si Haruka na hindi tatalab ang mga traps sa kanya dahil maxed out ang kanyang lock stat at hindi nga tumatalab ang mga traps, pero ang mga mahinang pader ay ibang usapan. Nang mapatong ni Haruka ang kanyang kamay sa isang pader ay biglang gumuho ito at nahulog siya sa tila napakalalim na bangin, sinubukan siyang abutin ni class rep pero huli na ito at patuloy siyang nahulog ng matagal-tagal din,
at tila nakalimutan niyang mayroon siyang airwalk skill kaya't hindi niya agad nailigtas ang sarili niya. Sa wakas ay nakita niya ang ilalim ng bangin at nagkaroon ng ideya na kung saan ginamit niya ang kanyang earth magic para gawing foam ang lupa at mapapagan ang kanyang pagkahulog. Dahil sa haba ng kanyang pagbagsak napaisip si Haruka kung nasa ika-100 palapag na siya at mukhang iisa lang ang landas na pwede niyang tahakin. Alam niya na ang daanang iyon ay papunta sa final boss ng dungeon at ayaw niyang makipagsagupaan dito, kaya nagsimulang mag-isip ng paraan upang makalabas at naalala niya ang kanyang airwalk skill at sinubukan niya itong gamitin upang makaakyat muli, pero sa sobrang lalim ng pagkahulog niya ay hindi na sapat ang airwalk para makalabas. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sundan ang nakakatakot na landas. Ang kagandahan naman dahil sa pagbagsak niya sa bitag na iyon ay nakakuha siya ng 2 bagong skill na trap detection. Nakuha rin ni Haruka ang bagong skill na spatial awareness kasama ng trap detection. Ginamit niya ang mga ito upang masiyasat ang paligid at sa kabutihang palad ay walang trap sa daan papunta sa kwarto ng boss. Pero nakakaranas pala siya ng mas masamang bagay at nalaman niyang nasa 101st floor pala siya at ibig sabihin, kailangan niyang harapin ang hidden boss ng dungeon na isang dagdag na abala. Ngunit wala rin siyang masyadong pagpipilian kaya't nagsimula siyang maglakad sa mahabang hallway. Sobrang dense ng mana sa paligid kaya nahihirapan siyang huminga ngunit sa wakas ay nakarating siya sa pinto ng kwarto ng boss. Pagbukas niya nito isang matinding alon ng mana ang sumasalubong sa kanya at nagkatapat sila ng lihim na boss ng dungeon at ito ang Dungeon Emperor. Alam niyang magiging mahirap ang laban kaya't ginamit niya ang kanyang appraisal skill para makita kung ano ang kalaban niya. Sa kanyang pagkagulat at takot ay nalaman niyang nasa level 100 ang Dungeon Emperor, samantala sina class rep at ang buong klase ay bumababa sa dungeon upang hanapin si Haruka. Ngunit umabot na sila sa 47th floor at wala pa rin silang bakas ng kanyang presensya. Nag-aalala ang klase na baka nahulog na siya sa pinakailalim ng dungeon, ngunit sinabi ni Shimazaki na maaari namang gamitin ni Haruka ang mga portal pabalik sa ibabaw at sa kasamaang palad. Ipinaliwanag ni Oda na lumilitaw lang ang portal pagkatapos malalampasan ang boss ng bawat palapag at hindi ito lalabas kung lalaktawan nila ang mga normal na daanan. Kaya't walang tsansang makahanap si Haruka ng portal at alam ng lahat na malakas si Haruka, pero ang alamat ng dungeon na ito ay nagsasabing ang Dungeon Emperor ang naghihintay sa ilalim at mas malakas pa ito kaysa sa Dungeon King. Nagsisimula ng mag-alala ang mga babae na baka hindi sapat ang kanilang kagamitan para sa ganitong kalalim na dungeon dive. Ngunit ayaw sumuko ni class rep kaya't nagpa siya ang lahat na magpatuloy hanggang sa kaya nila. Samantala sa kwarto ng boss ay pinag-iisipan ni Haruka ang kanyang mga opsyon sa laban, naskan na niya ang Dungeon Emperor pero hindi niya makita ang mga skill nito at ang tanging impormasyon lang na nakuha niya ay ang pagiging no-life king nito. Ang mga lich ay kilalang makapangyarihan pagdating sa paggamit ng magic kaya't alam niyang hindi siya pwedeng umasa sa long-range battle at sa halip, nagdesisyon siyang umatake ng malapitan at mabilis siyang nag-flash step sa likod ng lich at inisip niyang siya ang may upper hand. Ngunit sa huling segundo ay nakapag-counter ang lich gamit ang espada nito at mukhang hindi magiging ganoon kadali ang laban tulad ng inaasahan ni Haruka. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.